Bukod sa putik mula sa baha, dagok din sa mga taga-Libon, Albay ang mga pagguhong sumira sa maraming bahay at kalsada. May bahay pa ngang naiba ang pwesto. Problema rin ang pagkain at inuming tubig. At nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Vicky, posibleng abuti ng ilang linggo kung hindi buwan ang pagbalik normal ng buhay ng mga taga-Albay gaya ng mga nawalan ng bahay dito sa Barangay Borabod sa bayan ng Libon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaranas or nawawalan pa rin sila ng kuryente. Nabagsakan ng malalaking tipak ng bato mula sa bundok ang halos 30 bahay rito sa Barangay Borabod. Mula Himpapawid, kita ang lawak ng gumuhong lupa noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Isang residente ang hinahanap pa rin at pinaniniwalaang patay sa landslide. Si Vilma Rosal, isa sa mga nakaligtas nang lumabas ng bahay para tingnan ang mga pananim noong bagyo. Pagbalik niya, wala na sa dating pwesto ang bahay at 2 sasakyan na naiusod at natabunan ng pagguho. Sabi ko yung asawa ko nandun. Tapos salamat po sa Diyos, salamat po sa tao. At nailabas po nila yung opo. Ano po, pagkalabas nila, seconds lang daw po. Ayun, andyan na. Ang mga nawalan ng tirahan, inilipat na sa relocation site, di kalayuan sa mga nawasak nilang bahay. Di bababa sa 3 malalawak na landslide ang nakahambalang pa rin sa kalsada papunta sa mga coastal barangay. Ang ilang kalsada, uka na ang lupa sa ilalim. Ang mga lumuluwas papuntang Manila o nagbibitbit ng supply pabalik ng Barangay Pantaw napipilitang maghabal-habal. Pero kapag di na kaya ng motor, napipilitan na silang maglakad sa putikan. Ang babaeng ito naggaling sa binahang Barangay Pantaw na datna naming nagpapahinga sa pagitan ng landslide areas kasama ang 2 anak. Magantay na kami ng piyesta. Dapat aalis na kami kasi maulan na nga. Hindi na po kami na kasi yung tubig sa may saming po yung bahay namin hanggang dibdib na. Tas kanselado na daw po lahat ng biyahe. Binahari ng palengke ng barangay bagat humupa na. Ang iniwan nitong putik sinimula ng linisin ng mga residente. Sa Bonbon Elementary School naman, malinis na ang maraming silid pero puno pa rin ng putik ang mga daanan at sira ang mga computer at mga aklat. Dagsa naman ang mga residente na humihingi ng ayuda sa distribution na ginawa kanina ng Philippine Red Cross. Bagamat nakauwi na ang ilang evacuees, nangangailangan pa rin sila ng pagkain at higit sa lahat, malinis na inuming tubig. Tubig na inumin, yung nirarasyon galing sa Libon, walang mainom na tubig kasi lahat ng puso lubog. Pangit ang lasa, hindi pwede. Vicky, sa huling tala ng Albay Provincial Government ay halos 2,000 pamilya pa rin ang mga nasa evacuation centers. Dito naman sa bayan ng Libon, 3 barangay pa ang isolated dahil sa mga naputol na kalsada. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.